Naniniwalang ilang eksperto na malaki ang lamang ng mga sikat na kandidato. Pero huwag naman daw sanang paghinaan ng loob kapag mukhang dehado ang napipisil niyong iboboto, lalo't kung ang basehan ninyo ay ang kakayanan niya sa trabahong pinapasok. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ano ang hinahanap ng mga Pinoy sa susunod na senador ng bansa? Yung kaya po nilang panindigan yung lahat ng pinapangako po nila. Hindi lang po basta salita. Kailangan ng higher level kasi nga marami siyang paglilingkuran, pagsisilbihan sa taong bayan. Hindi lang 1,000 kundi milyon ang kanyang pagsisilbihan. Kasi kung kukunti lang naman ang kaalaman niya, dapat sa bahay na lang siya manatili. Pero back to basics muna tayo. Ano nga ba ulit ang trabaho ng mga senador? Mandato nilang lumikha, magpasa at mag-amyenda ng batas. At sa dami ng mga isyong kailangang lutasin, mahalagang naisa sa puso nila ang mga gustong itaguyod ng saligang batas o ang 1987 Philippine Constitution. Ito ang batayan dapat ng lahat ng binubuong batas. Kaya madalas naririnig ninyo sa balita ang salitang unconstitutional para ito sa mga batas na lumusot. Pero para sa ilan ay hindi naaayon sa diwa ng saligang batas. Ang tanong, carry ba yan ng iboboto niyong senador? It's going to be a painful truth, at times when you have senators who do not even know the Constitution, for example. So how could we rely on them to defend and protect us? Lalong kritikal ang mangyayaring senatorial race dahil ang Senado rin ang tumatayong impeachment court kapag may gustong patalsiking mataas na opisyal at sinang-ayunan ito ng Kamara. Case in point, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hawak na ng Senado. If the pro-Duterte candidates, senatorial candidates are going to make it, if majority of them are going to make it, I think they'll be able to get the required number to acquit the Vice President. Kaso sabi ng ilang eksperto, parang kada eleksyon sa Pilipinas ay isang malaking popularity contest, lalo na kung pagbabatayan ang mga lumulutang na pangalan sa election surveys. Talaga siyang magiging perennial popularity contest kasi nga, 12 sila, tapos maramihan yung pwede mong iboto kasi nationwide yung nila, yung mandate. So parang, sino na lang natatandaan kong pangalan, di ba? Paalala ng mga eksperto, huwag basta panghinaan ng loob kapag ang napipisil ninyong kandidato ay dehado. Malaki ang hamong naghihintay sa mga maluluklok sa Senado na kasalalay sa bawat batas na kanilang ipapasa ang kapakanan ng buong bansa. Kaya bilang Pilipino, dapat pag-isipan ang inyong iboboto para bayan ang maipanalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.